At ngayong araw nga guys ay samahan nyo nga akong bayaran ang kulang ko na 1,954 sa paaralan. Yun nga ay ang kulang ko na 1,954 na down payment para makuha ko ang white form ko. Pero bago nga ako pumunta sa paaralan ay gabi pa nga lang ay nilinisan ko na nga itong pili ko. Para nga kinabukasan ay papatuyuin ko na nga lang ito. Ang mga pili nga na ito ay pinulot ko ito ng isang araw at umabot nga ito sa mahigit isang timba. Hindi nga ito karamihan pero malaking tulong na nga din ito para mabayaran ko ang kulang ko sa paaralan. Dati ko pa nga itong ginagawa na pamumulot ng pili kahit nung elementary at high school pa lang ako. Kaya sanay na nga talaga ako sa ganitong gawain. Dito ko nga lang ito nilinisan sa may babuyan namin dahil meron ditong malapit na balon na pwedeng paghugasan ito. Nagsimula nga ako sa paglilinis nito ay mga alas 5 na ng hapon kaya naman may dala nga ako ditong flashlight dahil aabutin nga talaga ako nito ng gabi. At karamihan nga din dito sa mga napulot kong pili ay meron pang mga balat. Mas mabuti sana kung puro buto na ito para huhugasan ko na nga lang ito. Makalipas nga ng ilang oras ay natapos na nga ako sa pagtatanggal ng mga balat nito. Kaya naman huhugasan ko na nga ito ng ilang hugas hanggang sa luminaw ang tubig nito. Pagkatapos nga niyan ay kinabukasan ay ibinilad ko na nga ito dito sa araw para matuyo. Ang dami nga nag-comment sa una kong video na in-upload dito sa Facebook kung bakit nga daw walang sapinasa ako pag nagbibilad ako ng pili. Dito nga sa amin ay ganito nga talaga ang paraan ng pagpapatuyo nito. Direkta nga namin itong nilalagay sa kalsada dahil ang importante lang naman na hindi madumihan ay ang mismong laman nito. Pagkatapos ko nga malagay ito dito sa kalsada ay sinunod ko na nga din itong pinulot ko nung nakaraan. Ito na nga ang pili na pinulot at inipon ko nung nakaraan at hihintayin ko na nga lang itong matuyo. Nung matuyo na nga ito ay nilagay ko na nga ito dito sa lalagyan. Pinilian ko na nga din ito ng mga bulok para walang masabi ang pagbebentahan ko nito. Madali nga lang malaman kung alin ang bulok nito dahil pag binilad mo nga ito sa araw ay lumalabas nga ito ng mabahong likido. Ang ginagawa ko nga dito sa mga bulok na pili ay tinatapon ko na nga lang yan dahil hindi naman mapapakinabangan ang laman nito. Pagkatapos nga niyan ay nagpatuloy na ako sa paglalagay nito sa lalagyan nito. Ibinuhos ko nga ito dito sa may malaking planggana at pinilian ko nga ulit ito ng mga bulok. Dahil may ilang piraso pa nga akong nakita na lumalabas na tubig dito sa mga piling ito. Pagkatapos nga niyan ay inilagay ko na nga rin ito dito sa sako at ito na nga rin ang gagamitin ko hanggang sa madala ko ito sa pagbebentahan ko. At nung matapos ko na nga itong mailagay dito sa sako ay nagpasama nga ako dito sa kaibigan ko sa pagbebenta nito. At pakalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na nga kami dito sa pagbebentahan namin ito. Pagkarating namin dito ay tinimbang naman agad ito ni Kuya. At ang bili nga ni Kuya dito ng pila ay 46 per kilo. At umabot nga lang itong piling ito sa 18 kilos. At sa 18 kilos nga ay nabayaran nga lang ito ng 782 pesos. Kulang pa nga ito para mabayaran ko ang kulang ko sa down payment sa paaralan. Pero buti na lang ay merong nagpaabot sa atin ng tulong at siya na nga daw ang sasagot sa kulang ko sa paaralan. At ang nagpaabot nga sa atin ng tulong ay si Ma'am Kathleen. Maraming salamat nga po ma'am sa pinaabot mong tulong para sa akin. Hayaan nyo nga ma'am dahil kahit hindi pa ako successful sa buhay ay tutulong na din ako sa iba. Dito nga ay nakarating na ako sa Sorsogon at malapit na nga din ako sa paaralan na papasukan ko. Dito nga lang ito sa may itaas ng Metrobank at sa katabi nga lang ito ng Save More. Pagkatapos nga niyan ay pumasok na nga ako dito sa kanilang opisina at mabilisan nga lang ang naging transaksyon namin dito. At sa wakas nga ay official enrolled na nga ako dito sa paaralan na papasukan ko at hindi na nga ako mag-aalala na hindi ako makapasok ngayong taon. At dito nga ay nakuha ko na nga rin itong white form ko.